This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Mga kapatid, naisip mo na ba kung gaano kahalaga ang liwanag sa ating espiritual na buhay? Paano kung isang araw mawala ito? Hindi lang sa paligid natin, kundi sa ating puso. Magandang araw sa inyo. Ako po si Elder Abonado. At ngayong hapon, pag-usapan natin ang isang napakagandang paksang makikita sa Doktrina at Mga Tipan, Section 88, verses 6 hanggang 67. Ang liwanag at batas ni Kristo. Alam nyo, sa buhay natin, maraming bagay ang sinusunod natin. Mga batas sa eskwelahan, sa trabaho, o sa bayan. Pero may isang batas at isang liwanag na higit sa lahat, ang kay Hesukristo. At pag natutunan nating tanggapin at sundin ito, ibang klase ang kapayapaan at direksyong mararanasan natin. Sa mga talatang ito, ipinapaliwanag ng Panginoon kay Joseph Smith na siya ang liwanag ng sanlibutan. Hindi lang ilaw na nakikita ng mata, kundi ang espiritual na liwanag na nagbibigay buhay sa lahat ng nilalang. Siya rin ang pinagmula ng batas na nagpapapanatili ng kaayusan sa lahat ng bagay, sa kalangitan man o sa lupa. Sinabi ng Panginoon na kung susunod tayo sa kanyang batas, makakatanggap tayo ng kanyang liwanag at kaluwalhatian. Pero kung tatanggihan natin ito, nawawala ang liwanag at nagiging dilim ang ating landas. Sa panahon natin ngayon, napakaraming liwanag na inaalok ng mundo. Material success o personal na opinyon. Pero karamihan dito ay panandalian lamang. Ang tunay na liwanag ay galing sa ating tagapagligtas. Kapag sinusunod natin ang kanyang batas, kahit gaano kadilim ang problema, meron tayong malinaw na direksyon. Para itong flashlight na hindi nauubusan ng baterya. Dahil ang pinagmumulan nito ay walang hanggan. May isa itong liham na binasa ko. Ang sabi dito, mahal kong kapatid, alam ko na lately parang pakiramdam mo'y wala ka ng gana. Halos wala ka ng nakikitang saysay sa ginagawa mo. Gusto kong ipaalala na ang liwanag ni Kristo ay palaging naruroon. Kahit minsan natatakpan ito ng ulap ng ating problema. Bumalik ka sa Kanya. Basahin mo ang kanyang salita at sundin mo ang kanyang batas. Promise ko sa iyo, unti-unti mong mararamdaman ang init ng kanyang gabay. Hindi mo kailangang maglakad sa dilim na nag-iisa. Siya ang liwanag na laging kasama mo. Napaganda ng story dito at ng kwento na kung saan ito nagbibigay payo sa atin na hindi natin kailangan maglakad na mag-isa kasi kasama natin ng Diyos. Siya yung ating liwanag sa dilim. Sabi nga sa 1 chapter 8 verse 12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Ipinapakita dito na ang liwanag ni Kristo ay hindi lang para makita natin ang tama, kundi para tayo mismo ay magbago, maging liwanag din para sa iba. Alam ko po na napakaganda at inspirasyonal yung ating pinag-aaralan ngayon tungkol ito sa liwanag sa dilim. Alam mo, kahit na, di ba? Kahit na gaano tayo kalakas sa pananampalataya, kahit na everyday nag-aaral tayo ng banal na kasulatan, nananalangin tayo, or we have a regular schedule papuntang templo, nagsisimba tayo every week, anong mga spiritual na ginagawa natin, but still we are
no, subject sa temptation at trials ng mundo. Na kailangan manalangin tayo at magpatuloy na humingi ng tulong galing sa ating Diyos. Si Jesucristo ang pinagmula ng tunay na liwanag at batas. Alam niyo po, yung Panginoon lang, if ilagay natin sa puso natin at magpakumbaba tayo, maramdaman natin yung kapayapaan. Tulad ng isang pamilya sa mag-asawa, hindi lang po yung tatay dapat malakas, ganun din yung nanay. Dapat dalawa kayo na mag-asawa ay malakas. Kasi pag yung isa spiritually strong at yung isa is weak, maghihilahan yan kung sino yung matirang matibay. Pero pag dalawa kayo ay nagtutulungan sa spiritualidad, magiging maganda. Kasi hindi tayo lumalakad ng blind, blind obedience. Yung parang pag sinabi kasing blind obedience, yung pinapakita natin sa mga tao na, oy, obedience kami. Sinusunod namin yung mga batas ng Diyos. Pero pag walang nakikita, but deep inside sa sarili mo, alam mo na hindi mo sinusunod. That is tinatawag nating blind obedience. Na ako kasi personally, ang hirap na maghilahan pataas. Kailangan na dalawa kayo hand on hand, nagtutulungan. Halimbawa, if yung partner mo nagsisimba every Sunday late, tapos ikaw gusto mong magsimba ng early, pangit naman nandun ka early, yung kasama mo hindi early, di ba? So ganun yung halimbawa dito na kailangan yung pundasyon natin, yung pinagmulan ng ating tunay na liwanag galing kay Kristo, hindi galing sa ibang tao. Ang liwanag ay nagbibigay buhay at direksyon, diba? Kahit sa dilim, kasi sometimes yung problema hindi naman nanggagaling sa labas, nanggagaling yung problema inside mismo. Kung hindi sa pamilya natin, sa ating sarili, pati tayo problema, no? Kailangan natin na humingi ng liwanag kay Kristo at direksyon sa Kanya. Ito kasi nagbibigay buhay sa atin. Kung titingnan natin, saan ba natin makikita yung Diyos? Makita ba natin siya sa mga magugulong bagay? Sa mga maraming temptasyon? Hindi. Nararamdaman natin siya sa mga tahimik na lugar, sa mga lugar na kung saan payapa, spiritual, sa mga kaibigan natin, na spiritual din na mag-isip at spiritual din yung mga goals and plans nila sa buhay. Ang pagsunog sa batas ni Kristo ay nagdadala ng kapayapaan at kaluwalhatian. Kailangan natin na sumunod sa batas niya. Kasi yung batas niya makakatulong sa atin, hindi naman ito nagpapahirap. Minsan kasi na may misinterpret, na minsan naisip natin na yung batas ni Kristo ay para lang pahirapan tayo. Datapwat ito ay nagbibigay sa atin ng freedom. Kasi yung kanyang batas, pag sinusunod natin, makikita natin yung change sa buhay natin. Halimbawa, yung pagbabasa ng banal na kasulatan at panalangin parati, nagbibigay sa atin na maging magpakumbaba tayo, maging teachable tayo. Di po ba? Nagbibigay sa atin ng freedom. Pag may mga away, hindi tayo madaling ang tawag doon, nagagalit, di ba? Parang mahinahon lang tayo. Kapag tumatalikod tayo, nawawala ang liwanag at papalitan ng dilim. Every time kasi na tinatalikdan natin or binabaliwala natin yung liwanag ni Kristo. Ano ba yung mga liwanag ni Kristo? Yung mga batas niya, yung mga katuruan niya na binibigay sa atin, yung mga alintuntunin na maganda para sa atin. Pag yun na iniwasan natin, nagiging mahina tayo. Kailangan na kahit hindi natin alam pa yung magiging result, alam ko pag andun tayo sa side ni Kristo, lahat yun magiging maganda yung result. Sa anumang sitwasyon, laging may paraan para bumalik sa liwanag. Always, habang nabubuhay tayo, kahit na may mga kahinaan tayo, tanggapin natin at humingi tayo ng tulong. At always makakabalik talaga tayo. Alam ko, hindi naman tayo perfecto, nagkakamali. Even though na kahit kaano tayo ka-strong, may mga panahon na babagsak tayo. Pero there's always a chance to go back. Pribilehiyo na binigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagsisisi at pagbabago. Kasi wala namang makakapigil sa atin, kundi sarili natin. Pero yung isang
yung bagay o isang bagay na makakatulong sa atin is yung ating pagpakumbaba na makabalik sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, huwag nating hayaan na maagaw ng dilim ang liwanag sa buhay natin. Alagaan natin ito sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ni Kristo, pagtanggap sa Kanyang pag-ibig at pagbabahagi ng Kanyang liwanag sa iba. Alam ko na si Jesucristo ang tunay na ilaw ng sanlibutan. Naranasan ko na sa sarili kong buhay na kahit gaano kadilim ang sitwasyon, sapat na ang isang sinserong hakbang papunta sa Kanya para maramdaman natin ang init ng Kanyang pagmamahal. Alam ko na kapag sinusunod natin ang Kanyang batas, tayo ay pagpapalain, palalakasin at gagabayan hanggang sa makabalik tayo sa Kanyang piling. At sinasabi ko ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.